Meron po. Kasama po tayo dyan. At gagawa po tayo at magbibigay na po tayo ng courtesy resignation. Ito ang pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro, kaugnay ng pagre-resign nito sa Presidential Communications Office. Ayon sa kanya, susunod siya sa utos ng bagong secretary ng PCO na si Dave Gomez na mag-resign ang mga tauhan na kabilang sa departamento nito, pati na si Attorney Claire Castro. Ayon kay Castro, maging siya ay magpapasa ng courtesy resignation. Nito ngang linggo ay namumpa na si Dave Gomez bilang acting secretary ng PCO na kung saan ay pinalitan nito si Jay Ruiz. Panoorin pa natin ang buong detalye. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. May mahalaga pa po tayong isang announcement. We are pleased to announce that President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communications Office and Attorney Sharon Garin as Secretary of the Department of Energy. Secretary Gomez brings decades of experience in journalism, government and corporate communications, having served as a senior reporter, Director General of the Philippine Information Agency and Communications Director at PMFTC Incorporated. Secretary Dave will ensure clear and truthful government messaging for every Filipino. Secretary Garin is a lawyer and CPA with extensive public service experience, having served as a multi-term Iloilo representative and DOE Undersecretary with a strong background in energy policy and legislation to advance accessible, reliable, and sustainable energy for our people. We look forward to their leadership as we strengthen government communications and secure our country's energy needs under bagong Pilipinas. Si Secretary J po ay magiging miyembro po ng Board of Directors ng MECO. Now, accept questions. Maris Umali, GMA Integrated News. Ma'am, may we just get the reaction of the palace with regards to the call of Vice President Sara Duterte for former Senate witness Michael Murillo to formally file charges, especially after his serious allegations that where he said that he was just influenced to testify against the vice president, against the former president Rodrigo Duterte and Pastor Apollo Quiboloy. And part of these allegations is where he mentioned that there are fake witnesses to testify against the former president at the International Criminal Court. Do you think this has to be investigated? If there will be a complaint filed by Michael Maurilio, it is better for him to file charges if there are issues regarding alleged fake witnesses. Because through a case, through a trial, and through a cross-examination, we will know the truth. And tulad na sinabi natin, ang trial, importante para malaman ang katotohanan kung may anomalya ba. Hindi dapat nag-dismiss isang kaso lamang through technicalities. So mas maganda makapag-file ng case si Michael Maurilio para malaman kung siya ba nagsasabi ng totoo o hindi. Considering the gravity of his allegations, do you think this warrants an investigation, ma'am? If he will file a case. Okay. If this Michael Maurilio will not file any case, so there's no issue. And one last, ma'am, you think this will have any implication at the ongoing case at the ICC? We don't have any hand on the case pending before the ICC. So bahala na po sila doon. All right. Thank you, ma'am. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Sir, good morning po. Survey conducted by Publicis Asia Survey. We conducted a survey from June 27 to 30. It says that approval rating of the president increased
to 35% in the second quarter. Anong reaction dito ng Palace? Kung tumaas po ang approval rating ng Pangulo, maganda pong balita yan. Pero katulad na po na sinabi natin, hindi po tayo dapat nagre-rely lamang sa mga survey. Good news, bad news, kung ito man ay tumaas o bumaba ang approval rating ng Pangulo. Bakit? Dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Hindi siya maapektuhan ng anumang survey. So, maganda po kung tumaas. Kung bumaba, syempre hindi maganda. Pero still, hindi po siya maapektuhan ng anumang numero patungkol sa survey dahil trabaho lamang po ang nais ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Okay po, Yusek. Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, has the President decided whether to approve or veto the proposed measure seeking to extend the term of office for barangay and SK officials and postpone the BSKE? Nung tinanong po natin kanina, wala pa po natatanggap na enrolled bill. Kapag ka po natanggap na po, pag-aaralan po yan mabuti para po mapirmahan kung dapat mapirmahan. Sang-ayunan kung dapat sang-ayunan. Sam Medenilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. On a similar topic po, nakuha na po ba ng Office of the President yung enrolled copy ng Konektadong Pinoy Bill? Tinanong ko ulit. Pangako ko sa iyo, wala pa rin po yung kopya sa kanila. So, hintayin na lang po natin. Sige po. Thank you po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Good afternoon. Ang Pilipinas po daw kabilang sa mga bansa sa Southeast Asia na most peaceful countries ngayong 2025. Ito po ayon sa Global Peace Index. Ito po ay isang report na produce ng Institute for Economics and Peace. Ano po ang reaction dito ng Palasyo? Muli magandang balita po yan. Dahil sa pagsusumika po ng pamahalaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makikita po natin ang magandang epekto nito. Pero sabi nga po natin, dapat pa pong mas maging maganda ang pagbibigay ng magandang environment, peaceful environment sa ating bansa. At mas pag-iigihan pa po dahil ito po ay isang inspirasyon para sa administrasyon na pagbutihin pa na mas maging maganda pa ang tingin ng ibang bansa sa ating kalagayan dito sa Pilipinas. At yun nga po, sabi nga natin, hindi titigil ang gobyerno para paigtingin pa ang katahimikan dito sa bansa at mas maganda rin po na makasama natin lahat-lahat, pati po ang mainstream media, pati mga social media content creator na mas paigtingin pa natin at ipalabas natin ang good news kung ano yung ganda ng bansa at medyo iwasan natin yung negative para po ito naman para sa bansa natin. Yun lang po. Yusek, dagdag ko lang. Ang mga ganitong data, paano po ba ito nakakatulong din bukod po sa peace and order natin sa issue pong pang-ekonomiya and investment? Kapag ka po kasi nakita po ng karatig bansa, ng ibang mga foreign nationals na ang bansa natin ay tahimik naman pala at ang hindi naman yung nakikita lagi nila na medyo negatibo sa mga news, mas makakaakit po tayo ng mga turista papunta sa ating bansa at ito po ay makakapag-generate ng income at at the same time makakapag-generate din po ng investment. So, pagpupursigihin po talaga ng pamahalaan na mas pagandahin pa po ang tungkol sa kagandahan at katahimikan ng bansa Last two reporters, Maricel Halili, News 5. Yusek, magandang tanghali. Yusek, in response to your statement na aksyon, hindi bakasyon, the newly appointed spokesperson of the Office of the Vice President, former Yusek Ruth Castelo, mentioned na kapag pinagbatayan naman kasi yung konstitusyon,
hindi naman daw talaga ganun kadami yung may enumerate na mandato ng OVP, and and the job of the Vice President is almost the same din naman sa Presidente. So ano po ba ang gustong makita ng Malacanang na supposedly ay ginagawa ng Vice Presidente? Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng Presidente na laging personal trip or nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan ng anumang trabaho. Wag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Wag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Dahil makikita po natin kung saan patungo ang gobyernong ito, kung paano magtrabaho ang Pangulo. Lahat halos ay tinutulungan. Magsasaka, mangingisda, mga estudyante, at marami pang iba. So kung di naman po siya ang magsasalita patungkol sa ginagawa ng Pangulo, hindi naman din po makakarinig ng anumang komento mula sa atin. Yusek, with the appointment of former Yusek Ruth Castelo, do you see this as in a way a battle of among spokesperson? No, I don't think so. Bakit may battle? It's all about facts, truth, transparency. Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek, siguro medyo related na lang din po doon sa tanong ni Mase on having, ano pong may papayo nyo na lang doon kay Yusek Castelo bilang spokesperson. And sabi niya rin po, she will not be an attack dog and will just report on sa mga nagagawa ng OVP. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. So, you know what I mean. Okay na po? Para sa mas mabilis na driver's license renewal, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi na kailangang pumila pa sa LTO ang mga magre-renew ng kanilang driver's license sa ilalim ng online driver's license renewal system ng DOTR. Kasama sa online application process ang online driver's education program at telemedicine sa pamamagitan ng eGov.ph app. Nangangahulugan lamang ito na kaya na ang digital driver's license renewal sa loob lamang ng 15 minutes at may option pa ang mga motorista na ipa-deliver sa kanilang bahay ang kanilang mga lisensya. Patunay lamang ang programang ito na sa ilalim ng Marcos administration, hindi imposible ang pagbibigay ng mas mabilis at mas magaan na serbisyo para sa bawat Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Nating iwasan yung mga paulit-ulit na requisitos, paulit-ulit na steps na minsan nagiging sanhi din ng korupsyon. At bago po yan, mayroon lamang po tayong nais liwanagin. At ito po ay patungkol sa naging report ng PIDEA tungkol sa 4,027 barangays na na-clear sa panahong July 2022 hanggang May 2025. Tandaan po natin, may certain period. Yung sinasabi po na 20,000 plus na na-clear na barangay, maliwanag po na yun po ay as of June 2025. So maliwanag po na ang binanggit po natin na 4,027, kahit kayo po ay magtanong sa PIDEA, yan po ay galing sa kanila at hindi po to kung saan lamang hinugot dahil ang pinapatungkulan po natin ay yung panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Kung meron 20,000 plus po as of June 2025, yan po ay total na sang-ayon sa PIDEA ay barangay cleared, na drug cleared. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos, kundi pati po sa mga nakaraang administrasyon. Dahil as of 2003, or rather October 27, 2003, sinimulan na po itong Barangay Drug Clearing Program.
Kumbaga, noon pa po ito ginagawa, pero noong 2017 po, nagkaroon na po ng muli ng bagong data, then nagkaroon ng mga panibagong guidelines. So, yung pag sinabi po natin na 20,000 plus, hindi po yun lamang sa panahon ng Pangulo Marcos Jr. So, sana po maliwanag tayo doon dahil maliwanag din po yung pagkakasabi natin sa ating pag-uulat. At ito naman pong tungkol sa ibinigay po ng PIDEA, maliwanag din po na natapos ang report sa pahina 37 at kung meron man pong naidagdag na ibang blanco, maliwanag din po na ang tinapos na report na ibinigay ko po sa inyo ay nasa page 37 lang. Kung bakit natin na ibigay yung ibang mga walang laman, dahil ayoko pong pagdudahan ninyo ako dahil sa pagkakaprint po, yung page po nakalagay 37 of 74. So kung ibibigay ko lamang sa inyo po ay magtatapos sa 37, ito po makita po kung saan po yung pinaka-ending. So dapat dito lang po talaga. So, kung hindi ko po ibibigay lahat, baka pagdudahan nyo ako na meron akong itinagong dokumento. So lahat po ng 74 na papel ay ibinigay ko sa inyo para hindi po kayo magduda. Ngayon, nasabi po yata ng Vice Presidente na ito ay fabricated. So, kung siya po ay uuwi na ngayon, maaari naman din po niyan tanongin ng PIDEA para sa authenticity ng report na ating ibinigay. Para mas maliwanag lamang po. Kasi ayaw natin sabihin na itong binigay natin ay fake news. Ang mandato nga po natin ay kalabanin ang fake news. Kaya po nililinaw ko po sa inyo. So, kung hindi ko po ibibigay sa inyo lahat ang mga pahina, baka sabihin nyo, inedit ko pa. So, muli, kung may panahon po, ang Vice Presidente, bago po siya pumunta, nasa Netherlands po, at after niyang pumunta sa South Korea, kung hindi ako nagkakamali, pwede naman po niya itong tanongin sa PIDEA dahil siya naman po ay Vice Presidente para malaman niya kung authentic yung ibinigay ko sa inyong record. Okay.